Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ano ang ginagawa mo rito? Hindi pinansin ni Gaby ang mataray na tono ng dating kasintahan habang lumalapit siya sa tabi ng desk nito. Kailangan kong makausap ang kuya mo. He's not here. Busy siya. Min, naman. Kailangan kong makausap ang kuya mo and it has nothing to do with us. Importante lang talaga na. At sino ang may sabi sa'yo na may kinalaman sa kahit ano tungkol sa atin ang kahit anong sinasabi ko sa'yo, angat kilay na wika nito. Medyo napaurong siya habang pinagmamasdan niya ang pamamaywang nito. Did he actually say that? Sabi niya habang iniiwasan niyang maramdaman ang paghanga sa ganda nito sa kabila ng halos panlilisik ng mga mata nito sa kanya. Wala naman akong sinasabing. Yes. Ganon na rin ang dating noon. No. I'm not trying to hide Kuya from you because I'm still hinged up about the past. Talaga lang nawala pa rito si Kuya from his trip to Indonesia. Kinabahan siya agad sa sinabi nito. Indonesia? Ano nang ginagawa niya sa Indonesia? Humalukip-kip ito at umingos. Hindi ko alam. Kaya ko lang nalamang nasa Indonesia siya ay dahil nakita ko ang records ng telephone communication nila ni Papa. Pwede ba namang hindi mo alam? May kinalaman ba rito sa agency niyo? Pinaningkitan siya nito ng mga mata. Is this about his inventions again? Nagbuntong hininga siya. Iyon lang ang alam kong paraan para pumayag si Cassie na mabuo ko yung team na gusto ko. Matagal mo na namang alam yon, di ba? The first time he convinced his cousin to study and finance an invention of an elderly scientist, alam niyang natuklasan na niya ang paraan kung paano siya magkakaroon ng puwang sa kumpanya ng kanilang pamilya. Nabigyan ng patent ang invention na iyon at ang Elizalde Electronics ang bumili ng rights niyon para ma-reproduce. Malaki ang kinita ng kanilang kumpanya sa produktong iyon. Marami pang mga inventions ng mga Pinoy na inventor ang gusto niyang mapag-aralan o kaya ay mapunduhan para kapag na-develop na sa full capacity, ay ma-applyan ng patent at ma-reproduce ng kanilang kumpanya. Isa sa mga inventors na iyon ay ang kuya ni Min, si Rourke, na sa palagay niya ay isa sa pinakamagaling na modernong inventor sa Pilipinas. Kaya lang ay may mga gusot. 3 years ago, naging magkasintahan si Rourke at ang kanyang pinsang si Cassie, na naging Chief Executive Officer ng Elizalde Electronics mula nang mamatay ang daddy nito sa isang car accident. Namatay ang kanyang tito Virgil sa ospital. Pagkalibing dito, ang kanyang pinsan ang otomatikong pumalit sa pwesto nito sa kumpanya. Unti-unting nalagot ang relasyon ng magkasintahan na nagkaroon ng lamat na nagsimula noong gabing nakikipaglaban sa kamatayan ang kanyang tito Virgil dahil hindi mahagilap si Rourke sa kung saan. Although Cassie never talked about it to anyone, iyon lang ang naisip niyang dahilan kung bakit sumama ang loob ng kanyang pinsan kay Rourke. Sumama rin ang kanyang loob kay Rourke para sa kanyang pinsan. Rourke never did anything to fight for the relationship. He never talked about it, ayon kay Min. Pero anuman ang nararamdaman niya tungkol sa relasyon ng dalawa, mas matimbang doon ang kanyang pangangailangan na makumbinsi si Rourke na isuko ang rights sa pagmamanufacture sa mga imbento nitong iba't ibang klase ng security alarm systems, at kung ano-ano pang pananggol sa sarili sa kumpanya ng mga Elizalde, para mas maraming maproduce at, syempre, maibenta sa mas mababang presyo. Magkakaroon pa iyon ng edge sa ibang brands pagdating sa advertisement. Magaling yata at talented ang advertising department ng Elizalde pagdating sa ads at campaigns ng mga produkto ng kumpanya. Kung ang Elizalde Electronics na ang magmamanufacture ng mga produkto, mas marami ang makikinabang at hindi lamang iyong ilang kliyente ng agency ni Rourke. Iisang beses pa lamang na nakakausap niya ang lalaki at base sa pakiramdam niya sa usapang iyon, hindi ito sarado sa ideya. Pero mula nang maganap ang usapang iyon, naging mahirap ng hagilapin ito. He was always gone, always traveling everywhere. Ang hirap hagilapin ito. Masama pa rin ang ipinupukol na tingin sa kanya ni Min. Malay ko, wala na yata akong naaalala tungkol sa mga napag-usapan natin before. Nakalimutan ko ng lahat pagtanggi nito. Napabuntong hininga siya habang napapatitig dito. Ang dating relasyon nila, that was another story. Wala siyang masisisi sa hindi pagtatagumpay ng relasyong iyon, kundi ang kanilang pride at immaturity. 2.5 years ago, nagdesisyon siyang mag-aral sa Amerika.
Gusto na niyang seryosuhin noon ang kanyang kinabukasan, kung saan magiging ganap na bahagi na siya ng kumpanya. Ang nangyari sa kanyang Tito Virgil ang unti-unting gumising sa kanya tungkol sa katotohanang walang kasiguruhan ang buhay. Naaalala niya palagi iyong mga sermon nito sa kanya noong nabubuhay pa ito, na kahit nakakarindi ay pawang mga well-meaning naman at para na rin sa kanyang kinabukasan. Kahit na madalas siyang magpanggap na manhid upang maiwasan ang kanyang mga responsibilidad, hindi siya ganoon kadens para makontento sa ganoong takbo ng buhay. Nahihiya siyang napapanood ang pag-struggle ng kanyang pinsan na mag-isang pamahalaan ang kumpanya. Desisyon niya ang sa wakas ay subukang gumawa ng paraan upang tulungan siya. Ang problema, mula noong ginawa niya ang desisyong iyon ay parang nagulo na ang lahat ng magagandang nangyayari sa pagitan nila ni Min. Miscommunication, pagtatampo, kung ano-anong mga maling bintang tungkol sa kung sino-sinong babae at pride ang sa huli ay nagpahiwalay sa kanila. Hindi niya pwedeng itigil ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa para sa petty lamang namang pagtatampuhan. Inakala niyang sa kanyang pag-uwi ay magkakasundo uli sila kapag nakapag-usap na sila at nagkaunawaan. Pero nang makauwi na siya sa Pilipinas ay huli na ang lahat. Hindi na gustong makipagkasundo pa sa kanya ang kanyang kasintahan. Bukod doon ginagawa ng kanyang ina ang lahat upang kumbinsihin si Cassie na hindi niya kailangang sumailalim sa anumang pagsasanay upang magkaroon ng mahalagang posisyon sa kumpanya. Noong pumayag si Cassie, halos kinulang na ang kanyang oras sa araw-araw sa pagpapatunay na worthy sa kanya ang trabahong ibinigay nito sa kanya. Pero hindi siya kailanman itinadhana upang maging isang tagapangasiwa. Hindi sapat ang kanyang mga napag-aralan para magawa niya ng tama ang kanyang trabaho. Pangalawa, wala siyang talento sa pamamahala ng tao. Masyado siyang bata at may napakapabayaang reputasyon para igalang siya ng mga nakatatandang empleyado. Hindi rin siya nagtagal sa posisyon at siya na mismo ang nag-resign para hindi malagay sa asiwang posisyon ang kanyang pinsan. Pero hindi pa rin siya natahimik. Mapait sa kanyang dila ang lasa ng kawalan niya ng saysay. Nag-isip siya ng ibang paraan para makatulong. Then he met Mang Dante. Si Mang Dante ay isang inventor na tumanda na sa pag-aalok ng invention nito sa sinumang magkaka-interes na magpondo. Gumamit siya ng mga nire-recycle na piyesa para sa kanyang bagong konsepto ng isang music box machine. Sa tingin niya, tamang-tama ang invention nito sa isa pang unfinished concept na ginagawa ng isa pang inventor na nakilala niya mula sa Mindanao. Sa palaran na sa tingin niya, pero pikit matang nagdesisyon siyang pondohan ang venture ng dalawang matandang inventor gamit ang kanyang sariling pera. Araw-gabi siyang sinermuna ng kanyang mama sa paggasta ng pera sa isang bagay na hindi sigurado. Ito ang unang beses na ginamit niya ang kanyang pera nang walang pahintulot niya. Pero nagpilit siya. Pagkatapos ng ilang buwan, iprinisinta niya ang naging resulta ng kanyang venture sa lahat ng miyembro ng technical department ng Elizalde Electronics sa suporta na rin ng kanyang pinsan na nauna nang nakita ang sistema ng invention ayon na rin sa kanyang pakiusap dito. At sa unang pagkakataon nga ay nagmanufacture ang Elizalde Electronics ng invention ng iba. Kailangan niya ng mas marami pang imbensyon. Kaya lang, wala pa siyang natatagpo ang bagong imbensyon na sulit gastusan. Kahit na naging matagumpay ang huli niyang proyekto, nabigo naman ang sumunod na dalawa. Ang isa ay peke, habang ang isa naman ay isang naluging pagsubok dahil wala itong patutunguhan at kailangan niya ng isang invention na magpapatunay na marami pang inventions na dapat bigyan ng atensyon. Kailangan lamang na may magpondo para mahanap ang mga iyon. Ang problema, paubos na ang sarili niyang pondo. Sa hindi may paliwanag na dahilan, mabilis na naubos ang naipon nilang pera sa account nila ng kanyang mama. Ang kanyang pabaya at walang ingat na paggastos mula nang matutunan niya ito ay hindi nagturo sa kanya ng mga aral tungkol sa accounting. At ang bahagi ng kanyang mana na naka-time deposit ay hindi nila maaaring galawin ng kanyang ina hanggat walang tiyak na pahintulot, dati mula sa kanyang Tito Virgil noong nabubuhay pa ito, at ngayon naman ay mula sa kanyang pinsan. Iyon ang nakasaad sa huling testamento ng kanyang ama. Dahil dito, alam niyang si Rourke na lamang ang natitirang pag-asa niya. May patent na ang imbensyon nito, kaya hindi na niya kailangang gumastos para dito. Siguradong magwawala si Cassie kapag nalaman nitong nagastos na niya halos lahat ng kanyang pera sa mga hindi maipaliwanag na dahilan. Pareho silang may access sa perang iyon ng kanyang mama, ngunit alam niyang siya ang unang pagbibintangan sa paggasta nito. Paano pa siya pagkakatiwala ang bigyan ng nais niyang posisyon sa kumpanya kung sarili niyang pondo ay hindi niya kayang pangasiwaan? Please Min, kailangan ko talagang makausap ang kuya mo, muling pakiusap niya rito. Sabi nang wala nga siya rito iritableng sabi nito. Kung gusto mo siyang makausap, hintayin mong makabalik siya. Nagbuntong hininga siya sa hindi na mabilang na beses. Pagkatapos ay muling nakiusap siya. Sige, hindi na ako mangungulit. Pero maaasahan ko ba na mapapadalhan mo ako ng mensahe oras na dumating na siya?
Tumirik ang mga mata nito sa chandelier sa lobby. Sino ka kaya ano? Mas importante ka pa ba sa presidente ng Pilipinas para bigyan ko ng ganyan kaimportanteng pabor? Hindi ko maisip kung bakit hindi para naman tayo walang pinagsamahan. Napagtanto niyang isang malaking pagkakamali ang pagbabanggit tungkol sa kanilang nakaraan nang makita niyang lumamig na parang yelo ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi ko maisip kung bakit malamig nitong tugon. Wala akong alam tungkol sa pinagsamahang sinasabi mo. Pagkasabi nito, tumalikod siya at iniwan siyang nag-iisa sa lobby ng opisina ng agency. Napayuko siya at tinitigan ang sahig. Muling naramdaman niya ang matinding pagkadismaya, isang pakiramdam na palaging bumabalot sa tuwing nakikita at nag-uusap sila. Sa tuwing nagkakasama sila, palaging nauuwi ang usapan sa isang hindi magandang argumento. At heto na naman sila, laging nagtatapos ang kanilang pag-uusap sa hindi magandang paraan. Lihim niyang inamin sa sarili na ang pagkadismaya sa hindi na naman niya pagkakausap kay Rourke ay hindi hamak na mas magaan kaysa sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso habang pinagmamasdan ang babaeng sa bawat ganitong pagkakataon ay unti-unting lumalayo sa kanya. Nang senyasan si Cassie ng kanyang sekretarya na nasa linya na naman ang kanyang tita Erica sa telepono, pinigilan niya ang sarili na mapabuntong hininga. Alam niyang kukulitin na naman siya ng kanyang tita tungkol sa kanyang huling desisyon tungkol sa posisyon ni Gaby sa kumpanya. At muli, magsasayang na naman siya ng kalahating oras sa pangumbinsi rito na darating din ang tamang panahon para kay Gaby, ngunit hindi pa ngayon. Sa totoo lang, hindi niya kailangan ang abalang ito sa araw na ito. Pero alam din niyang hindi niya maiiwasan ang tawag ng kanyang tita, dahil hindi rin naman ito titigil sa pagtawag sa buong maghapon hanggat hindi niya ito nakakausap. Mas mabuti nang sagutin ito ngayon habang wala pa siyang meeting o kausap na mas mahalaga. Iniangat niya ang auditibo ng telepono at sinagot ang tawag. Hello, tita. Hello, Cassie. Nagkita na ba kayo ni Gaby? Hindi pa ho siya napapadpad dito ngayon, tita, sagot niya. Hindi rin naman niya inasahang pupunta si Gaby sa agency ngayong araw. Hindi tulad ng kanyang ina, hindi makulit ang kanyang pinsan. May proposal itong gustong pag-usapan nila, ngunit naghihintay ito ng tamang pagkakataon, pagkatapos ng launching ng bagong produkto, at kapag may sapat na ebidensyang magpapatunay na may dahilan para bigyan niya ito ng konsiderasyon. Malayo na ang narating ni Gaby mula sa dating buhay nito bilang isang pasaway. Napansin niya ang malaking pagbabago rito mula nang maging kasintahan nito si Min, isang pagbabagong lalo pang pinabilis ng pagkamatay ng kanyang daddy. Biglang naging seryoso si Gaby at nagsimulang gumawa ng mga desisyong nagpabago sa takbo ng buhay nito. Sa kasamaang palad, nawala rin sa kanya si Min. Kung bakit naman kasi hindi nagustuhan ng kanyang tita Erica ang dalaga. Ang pag-aaral ni Gaby sa Amerika ang isa sa mga naging dahilan kung bakit nagkalayo ang loob ng dalawa, lalo pat kung ano-anong paraan ang ginawa ng kanyang tita upang iparamdam sa kaibigan niya na hindi ito ang babaeng gusto niya para sa kanyang anak. Nagigilty rin siya kahit paano dahil mula noong akuin niya ang posisyong naiwan ng kanyang daddy sa kumpanya ay nawalan na siya ng panahon para sa kanyang mga kaibigan. Isa si Min sa nawaglit sa kanya. Pero hindi lang trabaho ang dahilan yon. Naghiwalay rin ang landas nila ni Rourke, ang kuya ng kanyang masayahing kaibigan. Labis siyang nadismaya dahil hindi niya ito maasahan sa pinakamatinding sandali ng kanyang buhay, kaya nawala na rin ang anumang pagnanais niyang maging babae nito. Masakit na sa pagkikita nila pagkatapos ang buong pinakamasakit na gabing iyon ay hindi nito masabi sa kanya kung saan nanggaling ito o maipaglaban na mas importante ang ginawa nito kaysa sa iyakapin siya habang umiiyak siya sa sama ng loob sa biglang pagkamatay ng kanyang daddy. Ano pa ba ang mas mahalaga? Maunawaan naman niya kung ipaliliwanag lamang nito. Ang tanging paraan niya upang intindihin ito ay bilang kawalan ng tiwala sa kanyang bahagi. Dahil kung may tiwala ito sa kanya, bakit hindi man lang nito ipinagtanggol ang sarili nito? At bakit pagkatapos ng lahat ay hindi man lang nito ipinaglaban ang kanilang pagmamahalan? Hindi yata nito alam na iyon ang pinakamasakit sa lahat para sa kanya, na hindi siya minahal nito ng sapat para ipaglaban siya. Pagkatapos ng libing ng kanyang daddy at noong nagawa na niyang makabawi at mapakalma ang kanyang sarili ay nakapag-isip-isip siya. At naisip niyang maaaring nagkamali siya sa kanyang padalos-dalos na desisyong makipagkala sa binata. May kinalaman iyon sa sinabi ni Min, na may kailangan siyang malaman at maunawaan tungkol sa kapatid nito para mas maintindihan niya ang mga bagay-bagay na maaaring mangyari sa kanilang pagsasama na walang explanations mula rito. Ano kaya iyon? Hinintay niyang dalawin at kausapin siya ni Rourke, pero hindi nito ginawa iyon. Sa kabila ng sama ng loob na nararamdaman niya sa kanyang dibdib, gumawa siya ng paraan para makausap niya ito. Napatiimbagang siya habang naaalala niyang nagawa pa naman ang binata na harapin siya,
Pero para sabihin lamang sa kanyang tama siya sa kanyang naging desisyon na hindi siya magiging masaya bilang kasintahan nito dahil hindi naman siya laging nandyan. Saka tinalikuran siya nito. Hindi mo ba ako mahal kahit kaunti? Litong-lito at ang sakit-sakit ng dibdib na habol na tanong niya rito bago ito makalayo ng tuluyan. Ni hindi man lang siya hinarap nito. Tumigil ito sandali, yumuko, saka umiling. Hindi sapat, narinig niya mula rito bago tuluyang lumayo ito. Isang mahabang buntong hininga ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan at sa usapan nila ng kanyang tita. May sinasabi ang nakatatandang babae tungkol sa pagbibigay kay Gaby ng isa pang pagkakataon sa posisyong iniwan niya sa kumpanya 1 taon na ang nakalipas. Hindi maganda para sa anak ko ang naiiwang walang ginagawa dahil kung ano-ano ang kanyang naiisip. Kung sino-sino na namang inventor ang kanyang nilalapitan para gastusan. At hindi ko na kailangang sabihin pa sa'yo dahil alam kong alam mong malapit nang maubos ang pondo namin sa bangko. Malapit na kaming maghirap na mag-ina. Napapikit siya. Ang pondo. Yes, sabik na siyang makipag-usap kay Gaby tungkol doon. Gusto niyang magsumite ito sa opisina ng listahan ng lahat na nagastos nito sa mga inventor na inakala nitong magiging successful. Sa totoo lang, naiisip na rin niyang bigyan na ito ng team at pondo para sa mga ventures nito. Dahil iyon ang pinakamagandang paraan para mamonitor niya ang mga ginagawa nito. In that way, maiiwasang maloko ito ng kung sino-sino at mababantayan pa niya ang paggastos nito. Huwag kang mag-alala, tita. Kapag natapos ko na ang anumang pinagmumulan ng pagkaabalahan ko ngayon, kakausapin ko si Gaby tungkol doon. Bilisan mo. Kasi baka mamaya, pati yung pera sa time deposit, maggalaw na rin niya. Hindi niya pwedeng galawin ang pera na hindi natin nalalaman, tita, kontra niya. Magkakaroon lang siya ng ganap na kontrol dito kapag 30 taon na siya, naaalala mo. Iyon na nga. Kinukulit na niya ako. Gusto niyang i-contest namin ang pera, tutal naman daw ay ayaw mong bigyan siya ng pondo para sa mga projects niya. Madalas na niyang binabanggit sa akin ang tungkol doon nitong mga huling araw. Napakunot ang kanyang noo sa pagtataka. Kahit may pagka-reckless ang kanyang pinsan, hindi niya lubos na maisip na magagawa nito ang ganoong bagay na walang nababanggit ito sa kanya. Kung may interes ito sa naka-time deposit na pera, masigurado siya kaysa hindi na siya ang unang kakausapin nito, sa halip na gumawa ng gusot sa pagitan nilang dalawa sa pamamagitan ng pag-contest sa korte sa karapatan nito. Sigurado ka ba, tita? Tungkol saan? Minabuti niyang hindi na lang i-pursue ang topic. Si Gaby ay isang tawag lang ang layo. Sisiguraduhin niyang tawagan ito at kausapin sa sandaling magkaroon siya ng libreng oras. Tita, pasensya na pero talaga pong kailangan ko nang umalis. Kakausapin ko si Gaby sa lalong madaling panahon, okay? Huwag mong kalilimutan ang sinabi ko. May pwesto si Gaby sa kumpanya, hindi ba? Malaki ang nagawa ng kanyang papa para mabuo ang kumpanyang yan. Hindi siya dapat napapabayaang walang responsibilidad dyan. Nagbuntong hininga siya. Hay naku tita. Kung pwede nga lang, sana ay noon pa. Pero ang anak mo ay naghahanap pa rin ng kanyang direksyon. Wala akong magagawa kundi ang alalayan siya habang hindi pa niya alam kung anong responsibilidad ang pinakamabuting mahahawakan niya rito sa opisina. At bago pa nito makabitan iyon ng panibagong paksa ay mabilis na siyang nagpaalam dito. Kung hindi ba naman kasi, inispoil ang kanyang pinsan sa halip na bigyan ito ng direksyon. Di hindi sana naliligaw ito ngayon. Mas maaga kaysa sa huli, kailangan niyang maglaan ng oras mula sa kanyang abalang schedule para sa pinsan niya. Kailangan na nilang makapag-usap ng masinsinan tungkol sa direksyon ng buhay nito. At napabuntong hininga na naman siya habang isinasandal niya sa likod ng kanyang swivel chair ang kanyang nananakit na likod. Kung mukhang iyong pagre-reproduce ng patented inventions ang magiging kontribusyon nito sa kumpanya, pagkatapos, susuportahan niya ito. At mahigpit na babantayan ang likuran niya sa buong panahon. Lalong lalalim ang mga intriga sa pagitan ni Cassie, Gaby at Rourke mga ka-felicidad habang unti-unting nagkakaroon ng liwanag ang tunay na dahilan ng pagkawala ng pondo ng pamilya Elizalde. Samantala, isang di inaasahang revelasyon ang maaaring makapagpabago sa takbo ng kanilang mga plano. At sa hinaharap ng kanilang relasyon. Abangan natin ang susunod na kabanata.